lang yung problema eh. Ang gulo ng Pilipinas, dinakawan ng Pilipino na masyadong naging politika, abuso yung power, na-corrupt na yung mga agencies, and still mahirap ang Pilipino. Maraming nasasaktan o na pipinsala dahil sa mga kagagawa nitong mga magnanakaw. Yung baha, no? Daming na apektuhan nun. At hindi lang yon, ang daming government services na yung kita niyo sa ospital lang supposed to be yung dami ng pera na yun na ninakaw, trillion. 1.2 trillion sa ngayon kay Ted Pailon, yung research nila. 1.2 trillion. That's so much money para makover mo yung mga Pilipino na sa health nila from the womb to the tomb. So much money na pinakinabangan lang na ilang tao, pinagati-hatian lang na ilang tao. Na supposedly yung pera na yun nagamit naman sa tama Pero hindi, kaya galit ang tao. Ngayon, ang nakakainis din minsan, may mga Pilipino na kinakampihan pa yung mga korap. At may mga troll pa na sinisiraan kami na nagsasalita kung ano ng pinupukol, kabastusan, kawalangyaan. So, talagang hindi masosolve ito Kasi yung administration, hinati talaga tayo. And by being assured na hati-hati ang mga Pilipino at kanya-kanya, that there is that danger na magra-rise up ang mga tao and they will favor even the communists, si PPNPA. They will make their move. At kung hindi ito nakikita ng armed forces natin, good luck sa inyo. Because as far as yung mga taga Mindanao is concerned, sa ngayon sa aming mga pinag-usapan, balak talaga nila maghiwalay. Kasi by doing so, pagka naghiwalay sila, wala na silang problema except going forward. Ayusin nila, mag-reboot sila, pag-usapan nila yung and pinag-usapan na nga actually nila yun yung sa tingin namin at saka sa feedback namin na pag-uusapan na nila how to go about with their birth as a new country na properly ba legally, if we could say that, because it is in the final analysis, it's the will of the people, at least dun sa mga taga Mindanao. And kung kunyaring sumunod yung Visayas, that's already 60 million Filipinos. Visayas, Mindanao, 60 million. 120 million tayo, Luzon is 60 million. So hati, balanse, di ba? Now, kunyari yung mga part ng Luzon, kunyari Palawan, Mindoro, yung norte, yung Cagayan, Isabela, Quirino, Quezon, tapos nun Aurora, Bicol, all the way down to Bicol, and then yung Cordillera, and even dito sa pababa, mga yung Benguet na yan, yung Kalinga, lahat yan, Bungkar. And then sa La Union, I don't know, Pangasinan, Bulacan. Kasi tinamaan ng Bulacan ng flood. Nalubog sila And then itong around Metro Manila, yung Batangas, Cavite, Laguna na yan, etc. etc. What if they also put up a flag ng Mindanao? Ng Vismin, then you will have probably kahit 10 million lang na Filipino from Luzon nag-signify ng intent nila na ayaw namin magpaiwan, ayaw namin sa ganito, ayaw namin sa bangag, ayaw namin sa nakawan, ayaw namin sa misgovernance, ayaw namin sa mga kawalangyaan nitong administration na to. At since wala naman nangyayari na ang mga Pilipino kung ano-ano pa yung iniisip at mga sinasabi pa yung mga Duterte, Tae, mga ganun ba, you still cannot get over na ang tao, majority, gusto ang Duterte.
Tapos pinipilit na ipin down ng mga Duterte, sinasabi sila yung kurakot, etc. etc. Yun yung playbook nitong administration. Binibintang nila yung nakaw nila sa iba, pero kitang-kita naman, glaring, na itong mga project na to, this administration nangyari. Tapos kinukubli yung investigation. Kaya, kahit anong rally pa ang gawin, nandoon yung may mangyayari ba. Ngayon, kung kunyaring sama-sama mag-rally, hindi naman sasama yung Mindanao at saka yung Visayas kasi malayo sila. Ano, gusto nyo paluwasin sila? Tapos there's that talk of, paano sila luluwas, etc. etc. Wala nga pera yung yung opposition. Merong mga nag-finance pa konti-konti lang yun. And then hanggang sa madrain sila, wala rin. So, one time, big time talaga ang solusyon dyan. Kung dito lang sa Luzon, one time, big time. Until all the groups will get their acts together, na parang malabo na. Kasi kanya-kanya, walang mangyayari. So, the administration will continue on with what they're doing. Right now, they're already in the process of getting the 2026 budget finalized. And then, eventually, pipirmahan na naman ng presidente na may question nga yung bakit niya pinirmahan yung 2025 and so on and so forth. At nakabinbin pa sa Supreme Court. So, before you know it, yung mga rally-rally ngayon, November, they're now buying fourth time, umabot ng December, Christmas season na typical Filipino, Christmas season muna tayo. Before you know it, December, January na, 2026. Ay. So, nasa people power season sa February, March, mga ganon. So, this administration is trying to stall, cloud everyone so that they will survive at least this year. And then they will have a new issue na ipupukol para ma-divert na naman yung taong bayan. Galing galing nila. So yun yung So kaya nga pinag-usapan namin. Kaya hindi mo sisi yung Mindanao na mag-isip na wag nyo kami damay diyan. Uutang na naman kayo. By 2020 babanatan nyo na ng utang na 2 point something trillion. Abot na tayo ng 20 trillion next year. And that's too much. Magiging 182,000 na ang utang ng bawat Pilipino. Now, for the Mindanaoans, we don't want that. Ba't kayo uutang? Ba't nyo ipapasay ang budget na yan sa 2026? Hindi nyo pa nga naayos yung problema, yung gusot na may korupsyon nga eh. Bakit ipipilit nyo na naman? Dapat sa totoo lang yan eh. Zero utang. Zero utang muna. Doon muna tayo sa budget kunyari ng 4 trillion. Huwag niyo ipilit yung 6 trillion. 4 trillion lang muna. Hanggang sa hindi maayos yung sistema ng nakawan, dapat at hindi na papa-account, hindi na kukulong, na imbestigahan, makulong yung mga involved dito, ay hindi dapat tayo sumigi-sige ng gastos. Because madumi pa yung kaldero eh. Lulutuan mo ng panibago, madumi yung kaldero, di ba? Pagka sa bahay, maghuhugas ka muna, hugasan mo naman yung kaldero, pagkatapos magsalang ng adobo, masebo yun, ayusin mo na muna yung kaldero, linisin mo na muna. Bakit hindi maglinis itong administration? Siguraduhin mo na mapanagot yung mga may kasalanan. Ang simple lang sagot doon, involved din ang presidente. Kaya ganyan. Involved them. Even the armed forces and the PNP are being used to weaponize yung pension na yan. Now, nagsalita na sila. In fairness, nagsalita ng AAP na wala, fake news daw yung na yan, yung pension na scare, no? Pero dahil binan, galit lalo yung mga retired. Ano kayo? Ang mga comment nga ng iba kong kasama, di sa inyo na yung pension nyo. Sa inyo na.
Anyway, mababangkarote kayo. Wala na kayo ibibigay na pensyon sa mga sundalo. Isipin nyo, mga retired at mga active. Mababangkarote rin niyang may iwanan na Republic of BBM, no? Mga Bugok, Bangag at Mandarambong, sama-sama kayo dyan sa Luzon. At yung ayaw sa Luzon, either you declare na ayaw din ninyo. Ganun ang yun yung usapan namin na mag-declare din kayo or mag-migrate kayo, lumipat kayo. Para you start on with a new life, you start charting your own destiny as a new country. Ganun ang usapan ng mga tao. So sabi ko nga, wow, this is really dangerous na because talagang mahati ang Pilipinas. Mahati talaga. Kaya nga, any action, ang namin, tingnan namin kung ano ang kakalabasan ng mga susunod na araw at linggo. The rallies will continue, I'm sure of that. There will be big rallies, but the question is, yung big rallies na yan, is it people-sponsored or is it administration-sponsored? Or both? Mag-clash. Pasok na naman yung CPP, NPA, NDF, manggugulo, pinaypit yung tao, tsaka yung mag-martial law siguro. Right now, Mindanao doesn't care mag-martial law kayo. Mag-martial law kayo, wala kaming pakialam na dyan. Yan ang mangyari kasi as far as they're concerned, they're bolting. Huwag nyo kaming idamay dyan sa kagaguhan ninyo. We will move on without Luzon. Ganun yung seriousness of the situation. Boom. Magkaroon sila ng sariling bansa. Inyo na yung central bank. Inyo na yung ginto. Ilan yung natitira? 100. Siguro by now, it's back to 140 tons, no? 140 tons siguro ang ating Tapos bundok-bundok ng ginto sa Mindanao. All the Mindanaoans have to do, the new government, is out of the funds that will be generated is to get the gold production, extraction going so that it will have its own gold reserves. Build up its gold reserves so that nandun yung niya, yung kung ano man yung pangangailangan niya will be backed up by gold reserves. Tapos nun, kung meron mang funds, get the oil and gas extracted. And then continue with the agri-products that you are exporting. And okay na yan, good to go. Ngayon yung mga developmental projects, a lot of countries will be willing to put in yung kanilang mga tulong. Either by loan, which I would suggest na easy sa loan because you're starting off from a zero slate. Mas maganda kung ano yung perang papasok out of taxes and remittances, doon na muna. At saka yung tulong ng ibang bansa na parang aid, no? Tapos pinag-usapan din namin yung peacekeeping force. Mindanao will be an opportunity for all these superpowers to unite. Imagine that. Americans don't want to be left out. So is Russia. So is China. So, baka they all get together to support this new country. Because everyone knows the Philippines is a corrupt country, it has a corrupt government, and gulo-gulo na talaga. Now, Mindanao is breaking away, maybe followed by Cebu, and there's a chance and there's hope that at least half of the population, 60 million Filipinos, want change and want to move on. We do not want na maipit lang kami kakarali araw-araw.
na wala naman nangyayari. Kasi nandyan yung mga SOCMED, nagago, mainstream media na palpak, hindi panay fake news din, ayaw magsalita, tinatago yung katotohanan, mga bayad, nandyan yung mga troll, nandyan yung mga nagsasalita against the Dutertes, against, hindi mo nga malaman kung sino nagsasalita against Marcos, BBM resign, nagsasalita rin ng Inday Sara resign. Anong gusto nyo mangyari? Snap election. Hindi nga mapagkatiwalaan yung COMELEC eh. So, ano na, gulo-gulo nyo. Kaya nga, again, babalik dun sa possibility, tumayo na lang ang Mindanao. Pag tumayo ang Mindanao, bahala kayo sa buhay nyo, bahala kami sa buhay namin. Walang pakialaman tayo. Mararak yung vote. Kaya nga, regalo ng Mindanao sa mga Pilipino, if you cannot get your acts together there in Luzon at gulo-gulo nyo, wag nyo kami idamay. Tama naman yung statement. So, tatayo na lang kami. Pag tumayo sila, maiwan ang Luzon. Hindi dito pwede sa amin yung ginagawa ninyo. Panay kayo mga bopol. Hindi kami ano. Ngayon yung gusto sa amin, lumipat kayo o mag-declare kayo. So, what will happen sa tingin ko, sa tingin namin, ay majority of the Filipinos will declare ayaw nila. And BBM will have no choice either to step down or to be booted out by the people there in Luzon. Kasi marami na eh. Or yung mismong mga western countries will tell him to bye-bye, step down. Because the western countries are a democracy. At pagka nakita nila nag-separate ang Mindanao, followed by Visayas, followed by some Luzon provinces, tapos ka na, bongbong, tapos ka na. That's majority of the Filipino people. They have spoken, ayaw namin sa ginagawa nyo. Hindi mo pwedeng gamitin yung AFP mo, PNP mo, useless na yon, magiging useless, magiging redundant ang AFP, magiging obsolete. Kasi nilakpasan na kayo ng opportunity to shine for the Filipino people, to defend the Filipino people, to protect this country. Nilakpasan kayo, naunahan kayo ng Mindanao. Ngayon, pag magmarsyalo kayo, magmarsyalo, walang mangyayari. Because Mindanao, and probably Visayas, will just defy you. And what do you have? Magigera kayo. Lalaban yung ibang countries na willing to support Mindanao, tapos na. Wala na. You cannot engage in a war na because of sovereignty. No. The people are the ones speaking. They're expressing their sovereignty, their sovereign will. Ayaw namin ng ganyan. Ayaw namin ng ginagago kami. Ayaw namin ng binubudol kami. Ayaw namin ninanakawan kami. Ayaw namin na binababoy mga institusyon. Tapos kayo mayaman, kami mahirap. Kaya, maganda rin pagkaisipin mo. Maganda rin. Nervyusin kayo, Marcos. Kayong lahat. Kasi, pagka natanggal kayo, wala na. Now, ang question lang, will it be constitutional? That the action, will they adopt a constitutional succession? Yun yung question mark. Now, if they follow the Constitution and then put Inday Sara as the leader, question mark again, will Inday Sara accept? Or will they hold a snap election? Paano kung mag-snap election? Wala pang COMELEC yung Mindanao. So, magpo-form pa. Meanwhile, there should be a transition government. Headed by whom? People in Mindanao. You sort it out. Hindi ko problema niya yan. Problema niyo yan. Pero, basta iwas kayo utang.
Pero tapos nun, siguraduhin nyo walang korupsyon dyan sa bagong infant na country. You'll be fine. Kesa naman dito sa kabila, the Republic of the Philippines na talagang baboy na, binaboy na. Imagine, ninakawan tayo ng ganun, tapos wala pa nakakulong hanggang ngayon. Tapos nag-uuna sila ng state witness. Nagsalita ang Gutesa, nagtestimonya, tapos sisirain ninyo yung tao. Nagsalita yung mga retired officers and men, anong gagawin nyo? Sinisira ninyo, babanatan nyo ng tanggalan ng pension. Ngayon sinasabi nyo, hindi totoo yun, fake news yun. Pero, bakit kumalat yung balita na yun? Ngayong nakita nyo yung repercussion, sabi sa inyo, wrong move eh. Yan, kita nyo, lalong nagalit yung mga tao. They're supporting the armed forces na retired officers. So, everything, the Mindanao equation renders everything that you're thinking there in Luzon useless. Kahit ano pang plano ninyo, kami rin kahit anong plano namin it becomes inutil, it becomes worthless, useless, kasi pagka tumayo na yung Mindanao, everything follows, domino na yan, domino. Pak, 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 sunod-sunod na yan. Marcos will be out. Ano na mangyari? Ang question nga dyan maibabalik pa ba ang bansa na Luzon, Visayas, Mindanao? I think no. Parang malabo na. Kasi itong administration na to, parang hindi niya naisip yun yung Mindanao equation. Hindi niya naisip. Naisip niya yung DOJ, hawak niya. Ombudsman, hawak niya. Congress, hawak niya. Speaker, Senate, Korte, AP, PNP. Basically, all institutions, hawak nila. They can even charge you with inciting to sedition. Takutin ka. That will now become immaterial. Kahit banatan kayo ng inciting to sedition, inciting to rebellion, kung merong ganong kaso, o rebellion, etc. etc. Sige, kasuhan nyo ng kasuhan because wala rin babagsak din kayo. Babagsak din kayo. And you will be running scared shit for your lives. Kayong lahat. Because the people, majority of the people, na because of the one na action ng Mindanaoans, which is to secede, sunod-sunod na yan. And before you know it, everyone declares, we are seceding. Ano mangyari sa Republic of the Philippines? Ano matira? Bangag country, budol country, troll country. Yun, sama-sama kayo lahat. Lahat ng dinodiyos si Marcos, lahat ng sinasabi, the best president ito si Marcos. Good luck. Sama-sama kayo. Inyo na yan. Inyo na yan, Republic of the Philippines. Anyway, it has a sad and long history of pain. And sorrow. Too much. In the long history natin, wala na ba kayong awa sa Pilipino? Mula Kastila, Amerika, Hapon, panay struggle ang Pilipino. Pagdating nung ating free ng independence natin, 79 years up to now, panay pain and sorrow, suffering ang inabot ng Pilipino. Kaya nga viable yung separation of Mindanao, followed by the others, because the Filipinos just want, not want, demand a better life. And if they see that this government cannot give a better life, they want to move on, move forward, at dun sila pupunta. Kung saan yung mga tao na malinaw ang utak, tatayo sila. Kayong mga tao na sinasabi nyong mga dutae, mga wala kayong kakwenta-kwenta, paano yung mga negative ang banat ninyo, na mahal naman itong mga Duterte doon sa Mindanao,
Eh di mag-separate na lang sila. Anong gagawin nyo? Because you cannot enforce yung gusto ninyo kung kokonti kayo. Kaya magkaalaman ngayon, litawan ng baraha. 83, shout out sa class 83. Ako lang naman yung, ayan, si General Kita, class 83 yan. No, si General Anyo, class 83. Ay, nako.